Halos lahat ng napagkuhanan ng mga gold bars sa Yamashita Treasure, ang kulay ng lupa ay ganito. Kaya ipapakita ko sa inyo ang mga video, mga photos na ibinahagi sa atin ng ating mga ka-treasure hunter kung anong kulay madalas nilang nahukay ang mga kayamanan sa Yamashita Treasure. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again sa aking channel Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan na imbag na aldo kada kayo amin. Mayad na adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Tayo na naman po ay may ibabahagi sa inyong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic nga na pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga kulay ng lupa, clay, na napagkuhanan ng ginto sa Yamashita Treasure. May mga video tayo, may mga photos na isinishare sa atin na yun ang mga kulay ng lupa na doon nila nahukay, doon nila nakuha ang mga ginto sa Yamashita Treasure. So napakahalaga po ito sapagkat sa mga naghahanap ng kayamanan o treasure hunter sa Yamashita Treasure ay dapat may idea tayo para kapag nakita natin ito ay magiging guide natin ito sa mga itinagong gold bars sa Yamashita Treasure. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta panonood po sa aking mga videos, At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta po sa aking channel. So continue naman po tayo sa atin pong pagsishare ng mga idea, kunting kaalaman tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Ang mga Japanese Imperial Army ay mahilig pong magtago sa kabundukan ng kayamanan gamit ang mga clay, artificial na parang konkrito, na mga pinatigas na lupa na para itong bato na hindi natin maintindihan, mahirap ma-analyze kung ito ba ay gawa ng tao o hindi. Malaman lamang natin sapagkat ito po ay mayroon pong mga markers o sign na nakaukit sa mga clay or mga pinatigas na mga lupa. So tayo po ay may ipapakita sa inyong mga video, mga pictures, na kung saan galing po sa iba't ibang mga Yamashita Treasure Hunter sa buong Pilipinas, na kung saan ibinahagi po sa atin ang mga videong ito at saka mga pictures. Mula po ito sa kanila sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas, at kadalasan po na videong ito ay may nakuha silang gold bars sa Yamashita Treasure Hunting. At ipapakita din natin yung mga nahukay nila, pero hindi natin ipapakita yung aktual na paghugot sapagkat confidential po yon. Napaka-delikado at iniingatan po natin yung safety ng atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Pagdating po kasi sa kayamanan ay maingat tayo sa paglalabas po ng mga confidentials na mga videos na related po sa mga gold bars, delikado. Kaya ito po ang kanilang mga videos, mga kulay ng mga clay, lupa, sa loob ng kanilang pinaghuhukayan na napagkuhanan ng
mga ginto o gold bars. Kabilang ang mga Buddha na kanila pong nahukay, nakuha mula po sa Yamashita Treasure Hunting. Kaya panoorin po ninyo ito. Di 3 feet. Ikaw, kung paano ang diskarte mo? Hindi, yung hangganan ng ginagawa ko eh. Okay pa, kung dito ang lalim o magkaroon pa. Hindi ko alam sa'yo. Basta yan na yan, palalim na. Oo, dyan sa lumalip ka dapat dyan, sa tapat ng ilaw na yan. Oo. Wala dito. Yan, Depende sa size ng galaw mo na yan eh. Ito, hindi mo tatanggalin ba? Tinatanong niya sir kung hanggang saan yun. Sabi ko basta dapat palalim na dyan sa area na yan. Yan. Kaya pwedeng pantayin yan? Dapat mapantayan sir eh kasi doon sa tapat ng ilaw eh, sinukat namin. Bukas na yan. Pantayin yan, di ba? Okay ka pa. Okay lang daw Neil, basta bukas na daw pantayin. Okay. Ano? Ikaw, baka saan pa to? Hindi, bukas na daw. Basta maglalim na lang daw muna. Lalim na lang daw muna. Bukas na lang tayo adjust. Bukas na lang yan. Hindi, inaano ko naman eh. Ha? Lalakyan ko naman yung gilid kasi hindi pwede yun. Gagawin yun, gilid ang ilalim. Kaya nga. Siguro sa ano yan? Chemical yan. Na simento lang. May chemical yan. Ha? Parang binuhos na simento lang. Guho talaga ng guho. Hirap, paulit-ulit. Kailangan talaga baklasin itong area na to para walang takot. Kitang kita ng korte ng box. Kinis eh. Konting luwag lang para maganda dukuti. Ang harap-lap na dinamita. Kailangan yung kawa niya. Umabot mo. Yun. Sige mo muna. Kaya. Hindi lang. Ako may gagabak dyan. Mamaya may tao. Guys, may nakita na kaming chamber dito. Ang lalim sobro. Sobrang lalim. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na peraso. Mga gamit bro. Sir, yung isa sa mga gamit. Helmet siya actually. Pero buo pa to eh. Ginawa ko lang souvenir to. Maano sa sir yung... Actually maganda siya eh. Nakabaon na to dun sa bandang gitna na eh. Pero ito parang chamber ang pinanggalingan ito sir. May naiwan dong kalansay. Kasama ito. Ganito ang legit na gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya. Magaspang. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ito pala yung hinihingi ng Mines and Geoscience Bureau na sample specimen. Ito po ay nagbibigat ng 1 kg po. Pero nirebar na to para din galing ito sa 12 kg. Nirebar lang siya ng manipis. Ito na yung lalabas dun sa ASI natin. Yan na yan din yun. At hihintay natin yung report nila na September 4.
Ngayon, 2023. Ito bro yung nakuha dun sa bato bro. Sa loob no. Na-examine na rin to ng GIA. Almost ilang piraso rin lang to. So dalawa lang din ang napunta sa akin. So meron na tayong GIA report dito para hindi na naman nila sabihin na fake na naman. Pwede nyo i-check sa GIA yung report number niyan na dyan sa may papeles. Makikita nyo. Na-release kasi yung report na yan February. Pero January pa lang hawak-hawak na namin itong item. So hindi namin alam kung totoo ito. Pero bago to na-upload sa system, napakatagal. Halos ngayon lang September lumabas eh. Kaya nung nag-email na yung GIA na pwede nyo nang i-upload, ay pwede nyo nang check sa system yung report, ayun, nakuha na namin. Ito pala bro, yung mga certification ng GIA natin, okay? Yung report number niya, yan yung talagang mapapatunay na legit. So, i-check nila yan. 222-580-5448. Okay, yung species natin, yan, ruby. Geographic origin, siyempre hindi na-specify. Okay, so yun yung specimen natin dun din sa video. Ito rin naman yung specimen dun sa sa Mines and Geoscience Bureau. Okay, September 4 yan. Bakit ito February? Kasi ito February, January pa lang nakuha na to. So matagal namin ito talaga nakuha itong naka-upload sa system, kaya hindi namin mapatunayan kung legit ba o hindi. So ngayon lang September halos lumabas. Pero February, approve na daw pero hindi ba nila inaano sa system. So hindi namin ma-print yung yung mismong report. Kasi ganun naman yun sa website eh. Yan lahat, okay? Yan September 4, ito bago lang ito talaga. Ito last February pero ngayon lang lumabas sa system. Okay, para din alam nila. Ito yan yung naka-document naman. Yan yung specimen. Yan, ulitin ko yan yung GIA report number. Pwede na lang i-check yan sa mismong website. Graba. Itipak. Semento. Pre. Semento oh. Semento ba to? Semento to. Semento. Excuse me po.